So, hello guys. So, magandang araw ulit, no? So, ngayon guys, hindi tayo mag-tutorial. So, ano lang po, mag-share lang po ako ng experience na never ko pang naranasan dati, no? So, grabe. So, masakit man isipin, talagang nangyari na. Wala kayong magagawa. Nung talaga. Kung maaalala ninyo, meron pong nabalitaan itong Biyernes lang, nakarang Biyernes lang. So, nung last na Biyernes lang, no, 1 week na ngayon, nangyari. So, nagkaroon po ng sunog sa Fort Bonifacio, no, ng Nicole. So, banda doon nasunog. So, sa kasamaang palad, isa po sa nasunugan doon yung kami. Yung bahay po namin doon, talagang tupok na tupok, no, kasi pangalawa po yun sa nasunog bukod doon sa likod. So, nabilang po yung mga nasunog doon. So, yung mga 7 bahay po talaga ang nasunog doon. Usually, yung katabi namin puro kahoy. Pero ito kasi yung taas kasi namin, yung 4th floor kasi kahoy talaga. Itong 3rd floor lang semento, tapos yung sa harapan kahoy. So, talagang napakasakit talaga isipin na ganun yung mangyayari alam mo na, sa loob ng 34 years po na nakatayo yung bahay, ngayon lang po nangyari sa amin yung ganun. No? Lindol, bagyo, hindi man lang natibag yun, hindi man lang natumba or ano, basta wala. So ito lang talaga, no? Sakit talaga. No? Noong una, hindi ko pa alam talaga na ganun nangyayari sa bahay, no? Kasi nasa kabilang bahay nga ako, sa bahay ng mga asawa ko nakatira. Kasi nalagaan ko ang mga anak namin. Bali, 3 po talaga anak namin. 3, puro lalaki. No? So, nung time na yon, so nag-chat yung asawa ko, 10:40 po yata yun, mga ganun, 10:40. Papasundo na nga siya. So ako naman, so nagre-ready na, hindi na ako nag-send ng chat. Mag-chat po siya sa akin na kung alam ko ba daw yung nangyayari doon sa barangay namin. So, hindi ko lang po alam. So, nalaman ko lang itong nasa BGC na ako nung nasundo ko na siya. So, nakita niya yung live ng kaibigan namin na taga doon, si Joner. So, nagla-live siya, nasusunog nga. Nakita sa akin yung video. So, nung una, parang hindi ko naman masyadong, kasi nga gabi, hindi ko naman masyadong makita yung bahay, gabi nga. So, akala ko hindi sa amin, kasi akala ko doon sa kabilang street, no? Kasi patong na nga, no? So, nung time na yun, parang kinakabahan na ako kasi nag-chat nga ako sa GC namin, ng family namin. Nag-chat ako kung ano yung nasusunog na bahay. So ang late ko nung labasan, nung nandoon na ako, so nagmamadali na ako kasi inuna ko munang ihatid yung asawa ko sa bahay para pagkaalis ko, ako na lang mag-isa uuwi. So yun, nakamadali ko grabe, hindi ko na iniisip yung stop kasi nga, emergency nga. Pagdating ko doon, sa labas pa lang, sa may Naples pa lang, sa may PNR, hilera na ang mga bumbero na nandoon, mula taas hanggang baba, paikot doon sa Riles. Kumbaga, sinira nila yung bakod ng Riles para makapasok kasi as in malakas talaga. Malakas daw. So, may nakakita sa nangyari, may saksi ako. So, napatalong-talong din ako. So, yun, siyempre, tayo ay marites. Ganun nga. So may sasabihin kung sino or saan nagmula yung bahay. Kung saan nagmula yung sunog kung saan nasimula yung sunog, so i-explain ko mamaya. So yung kakamadali ko, siyempre, yung traffic light doon sa amin, sa mga gate hindi na pinapansin yun. As na pinapagol na lahat kung saan manggaling. Kasi bawal na mag-stop, bawal ma-traffic doon kasi nga, emergency. So pagdating ko doon, ang dami na nakalabas doon sa may kalsada, manauna pa sa amin, manauna pa. Yung asing malalayo pa doon sa ground zero kung saan ba nagsisimula yung sunog. So, kasi nga, ilang beses na rin nasunog sa barangay namin, beses na rin, parang alert lang sila. May napansin ko sa mga tao doon, sila pa yung nauna doon sa sa labas, no? Hindi ko alam.
So, di ako naman sa takbo. So, may nakita ko kakilala ko, sabi ko saan nagsimula yung sunog, sa mga yung sunog, eh, sabi sa akin, doon sa Claderna, which is, katabi lang ng bahay din namin, bahay lang din namin talaga. No? So, ini-expect talaga, malapit sa amin. No? So, takbo. Nang ginawa ko doon, takbo ako ng takbo. So, mayroon ako nakasalubong ulit na babae na taga-barangay, saan daw ako. Sabi ko doon sa bahay namin, sabi sa akin, hindi ka makakadaan sir kasi sobrang crowded na dyan, talagang sarado na. Kung may alam ka na shortcut mo na. So, nang shortcut na ako kasi taga doon talaga ako. So, alam ko yung shortcut. Lahat na ng shortcut, ganoon ko. So, pag shortcut ko, pagkaakyat doon sa daanan, pagdungaw ko, sakit sa loob talaga yung bahay namin yung nasusunog. Grabe. Yun talaga yung bumungad sa akin kasi yung sunog na yung bahay namin. Tupok na tupok na. Sobrang tupok na ng bahay namin. Nakita ko na lang yung semento. Pero yung harapan namin sunog na. So tumulong pa ako kasi yung nag-ano ng host, sabi hatakin daw yung host. So hinatak ko pa. Hinatak ko ng hinatak para maangat. Tinulungan ko. Pagkatapos nun, umiwas na ako kasi hinahanap ko. Ang unang umano sa akin, kasi paakyat pala ako ng tulay eh. Nakita ko na agad yung sunog yung malapit sa amin. Talaga, grabe. Nakita ko yung usok. Nakita ko yung usok. Ang lakas talaga. Yun nga, nung nasa tapat na ako ng bahay namin, grabe, nadurog yung puso ko na ganun, kaiglap. Ang bilis. Ano nangyayari? Sobrang bilis. No? Tapos ako hinanap nung si mama. Yung mama ko hinahanap ko talaga. Unang hinahanap ko si mama, si ante, sa lahat. Tapos nakapwesto. Nakasalubong ko, may release daw. Tapos kasalubong ko stepfather ko kasi tumutulong kasi mag-apula. Sabi ko, saan si mama? Saan si mama? Tinuro sa akin sa may dulo, yung may poste ng orente doon. Doon sila tumambay. Takbo agad ako, takbo. Hanap ko. Nung nakita ko si mama, grabe. Napaluha talaga ako na sobrang iyak ako sa ng dalawa. Lapit ako agad. Iyakap ko agad yung mama ko, pati yung tita ko kasi magkatabi sila eh. Iyakap ko silang dalawa. Kasi nga, ganun yan nangyari sa bahay namin. Sabi ko, mama, grabe, sabi ko, kaya hindi ako makapakali. Sa biyahe ako, madali talaga ako. Hindi ko na-inis ko traffic. Kasi yung biyernes ng gabi nga, hindi, basta, sobrang, ano ko nung time na yun, talagang, sobrang, awa talaga ako sa magulang ko, sa mga anak ko. Kasi nga, is oras ng gabi, maghahating gabi. Plus 11 nagsimula yung sunog yata o mag-11 mga ganun kasi nakapag-live pa nga. So sabihin nun, sisimula pa lang yung sunog ng time na yun. Tapos, sisimula pa lang yung sunog ng time na yun. Ngayon ang nangyari nun. So madaling-madali ako. Lahat na, basta tinanong ko ng time na yun. Ang dami kong tinanong. Saan nagmula yung sunog, ano nangyari, sino nakakita. So ang ginawa ko noon, tinanong ko yung kapatid ko, patipit bahay namin. So, kasi siya agad ang nakumpronta namin. Kasi siya ngayong tumalubong sa amin. So, madali. So, ang ginawa namin noon, tinanong na, kasi nagpaliwanag din siya nung time na yon na hindi daw galing sa kanya yung sunog, galing sa bilang bahay daw, tumalon daw sa kanila. Ngayon, ang paliwanag naman daw ng borders nila, kung doon sa taas nagsimula ang sunog, hindi siya, ay doon sa dulo simula yung sunog, hindi siya makakababa kasi lang doon sa dulo yung hagdanan. No? So, meron din ako napagtanungan din. So, siya yung nakasaksi ng time na yon kung saan nagsimula ang sunog.
Tinuro ko yung sa banda dito ba, yun yung tinuro nga. So doon talaga, so dapat nga, aywan ko, yung time na yun, grabe yung time. Sobrang kabado ko ng time na yun. Sobrang ano ko talaga. Kasi, mama ko talaga, ang isip ko talaga nun. Kita ko, awang-awa talaga ako nun. Wala pa akong kain yung time na yun. Kasi nasundo pa ako, tapos, pupunta ako doon. Takbo agad ako, hinatid ko lang yung asawa ko, hinatid ko lang siya, yun, pagkahatid, takbo na ako, no? So marami nagbibideo, talagang napakasalaga ng sunog, no? May nakita pa akong video doon na pinapatay niya gamit yung fire extinguisher. So kapatid ko po yung may hawak noon, talagang binuguhan talaga yan ng fire extinguisher. Dito na kinaya. Tapos meron din na video noon, na sinang video sa mga lahat ng platform na ano, na abot skyway. So kaya po siya umabot sa skyway kasi yung gas po, yung gasol po na nag-leak na pabuga sa taas. Tapos nakadalawang putok ng gasol sa taas, na una sa taas kasi taas unang masunog eh. Taas muna bago yung baba. Tapos pagkasunog noon, pababa na, tapos tuloy-tuloy na hanggang baba. So nangyari noon, yun, wala nang nabitbit na gamit kasi simot lahat. Wala. Maski yung mga papeles, birth certificate, walang natira. Kasi biglaan nga, so ginising yung gising si mama, mga kapatid ko, ginising sila para makalabas agad. So, pagkayari, yun. So, grabe. Tapos, kinontak ko yung asawa ko, kinontak ko agad siya na sakali may mga gamit sila sa bahay, paano na agad, yun, nag-dispose agad siya, nag-chat sa GC nila na yun, mag-donate nga. So, pagka bandang alas 3 noon, umuwi na ako, nagpaalam muna ako sa mama ko kasi nilipat sila ng ano, nilipat sila ng overcourt court kasi doon muna sila magputuloy. So ako naman, uwi na ako, hindi na ako nakakain. Kain ko putol na kasi nga, si mama kasi yung isip ko yung time na yun. Yung time na yun, si mama yung isip ko. So, pag-uwi ko, sabi ko, papahinga lang ako, iidlip lang, i-ready ko na yung mga gamit. So, pagka-ready ng gamit, so yun, kung agad kami, nagtingin-tingin kami ng mga kailangan. Eh, syempre, mga basic needs muna, mga damit, tuwalya, gano'n, mga dito loob, ang ginawa ko. Tapos, yun, dating ko, yung iba nilabahan muna, kasi nga nakatago. Iba, yung mga nalabahan na, pinarot na agad, tapos sa tukod nila, Tingnan ako na agad doon. Parang shot lang sila. So, doon sa ano naman, sa court naman, nakikita ko sa tita, talagang nakatulala siya. Kasintula talaga siya nung time na yun, nakita ko siya. Tulala. Tapos tinanong ko agad siya, sa si mama. Eh, ito mama ko, hindi mapakali talaga. So, naglaba siya para magkapera ulit. Ayaw nga niya matambay. So, naglaba siya dun sa suki niya. Tapos, nakailang play ako noon kasi yung nilabahan nga namin, dinala ko pagkagabi, dinala ko pa doon kasama asawa ko. Tapos nung time na yun, nakalimutan ng kuhan, ah, nag-offer yung school na doon yata mo sa school pa, ano, patuluyin doon. So medyo maluwag naman doon, nakakuha sila. Di gaya doon sa covered court na mainit, siksikan. No? Itong bahay po ang nasunog. Pero ang nabalita, 67 family ang naapektuhan. Ang wala ng tirahan yata. So, isip ko, 67 family. So, saan ang galing 67? Siguro maniniwala pa ako kung 16, 67 individual. So,
So, itong mga bali-balita, mali-mali, no? Mayroon pa nag-live doon, nagsimula daw sa alas 2, madaling araw daw. So, direction ko, nandiyan po ako ng time na yon, alas 11 po talaga, or mag-11 nagsimula yung sunog. Siguro dumating kayo 11, 12 na. Pero yung simula, alas 10 na. So, mag-11 na. So, pinuna ko sila, wala naman masamang tumulong, pero tama. Dapat i-correction nila yung post nila. No? Kasi, daling araw doon simula. So, hindi yun totoo. Tapos yung mga bali-balita pa, na ganito ganyan, 67, tapos naging 100, tapos naging 600 pa yata, no? Ang naapektuhan. So, saan po nanggaling yun? No? Saan po nanggaling yun? So, sa kanila mo pinalaki yung ano, para lang sa ayuda, tayo bibigay na assistant, nagbibigay na pera. So, may iba naman doon, kahit di naman nasunugan, pumila para magkapera. Yung tuloy na nasunugan, hindi nabigyan. Ang nabigyan yung mga hindi nasunugan, yung masunog lang yung pader, nasunog naman sila, pero wala naman talagang damage. Pumila. Yung tuloy yung mga nasunugan, wala, hindi nakakuha. Tsaka kapagtataka lang kasi umabot ng 67 families. Una nagbalita yata nun, GMA yata o ABCBN ba ang nagbalita nun? 67 families. No? So, saan ang galing yung 67 na yun? 7 na. 7 na bahay lang ang nasunog. No? 7 lang na bahay ang nasunog. So, magkakasya ba yung 67 doon na family sa 7 na bahay? No? Grabe. Basta pag-usapang pera talaga, ang bilis-bilis ng tao. No? Di ba lang hindi mabigay ila basta sila mabigyan lang sila. Ano nangyari sa amin eh? 67 families daw ang nasunugan. Pero 7 bahay lang. 7 bahay lang. O sa, mas maniniwala pa ako. Mas maniniwala pa ako kung sinabi ng 37 na family. 30. Maniniwala pa ako. Kasi kung bibilangin yun, hindi aabot ng 67 families yun, guys. So, grabe yan. So, yun lang guys ang aking point ngayon. So, nag-share lang ako ng karanasan ko na never ko naranasan sa loob ng 36 years kong paninirahan sa mundo. Kasi nakakakuha lang kasi, grabe. Dinideny pa na hindi sa kanila. Dinideny pa nila na hindi sa kanila nangyari. Pero may nagsabi naman na may alitan nga daw sila yung family na yon. So, sana hindi na nangyari yung gano'n. Kung may bisyo man sana kayo, wag yung gawin sa bahay ninyo. No? Kung may bisyo kayo, ito parinig ko lang sa inyo, ito patama ko lang to, no? Doon sa ano, no? Na ano ng bahay. Kung may bisyo man ng kamag-anak ninyo o borders ninyo, wag nyo nang patuloyin sa bahay ninyo. Kasi kayo rin malilihan. So, sa gaya nangyari ngayon, nasunugan tayo. Kung may bisyo, tiga-tigal na. Palayasin. No? Wala eh. Naunang bisyo. Pero panawagan ko sa konti sa barangay na mag-surprise kayo na medical na drug test. Kung sino mag-positive, tanggalin ninyo. Kasi yung sahod nyo doon na pupunta. Totoo lang, talaga. Yun lang guys, ang aking video ngayon guys. So, nag-share talaga ako ng hinanain ko. Maranasan. Na dagok sa buhay namin. So, ngayon nga, pupunta ako ngayon doon sa amin. Dadalhin ko ibang gamit na binili sa amin para magamit na. No? So, pipicturan ko ulit yung bahay. Kung ano na itsura ng bahay namin ngayon. So, yun lang guys. Salamat.